Kakaiba ang paraan ng pagbebenta ng mais vendor na si Mang Gilbert sa Quezon. Ang kanyang mga paninda kasi, pinapaikot-ikot niya na parang trumpo. Pero, hindi lang ito basta pakulo ha, kundi dulot ng kanyang kondisyon. Linggo ng umaga, abalang-abala ang lahat dito sa pamilyang panglungsod ng Lucena, Quezon. Di magkamayaw ang mga vendor at mamimili. Parot parito rin ang mga tricycle, jeep, pati mga pribadong sasakyan. Sa gitna ng mga gawain at ingay sa paligid, isang tendero ang nakakuha ng aming pansin. Kuya, kamote! Siya si Mang Gilbert, 40 anyos. Hindi siya tulad ng ibang nagtitinda. Nakaluhod kasi siyang itinutulak ang batsa ng paninda sa maruming semento sa palengke. Ang kanyang ibinibenta, mais at merong kamote rin. Kamote kayo dyan, kamote! Mais, kamote! Sa kalsada, halos makipagpatintero si Mang Gilbert sa mga nagmamaneho. Pero hindi niya ito alintana. Basta ang target niya, makaubos ng kanyang paninda. Kung minsan, mas mahirap ang kanyang kalagayan, lalo kung ang kanyang batsa kinakailangang magbitbit ng mas marami sa inaasahan. Dito nga lang sa nag-viral niyang video, halos paikutin na niya ang batsa, makarating lang sa pwesto. Kung ang mga ordinaryong tao napapagod sa buong araw na pagtayo at pagbubuhat, paano pa kaya ang mga tulad ni Mang Gilbert? Ngunit sa lahat ng suliranin, ito lang ang kanyang sinasabi. Hindi ba ako na wala din po bukas? Natulong lang po ako sa mga kapatid. Ayaw ko din po mabigat. Kaya bang malakas ba magsikap lumaban? Sa pagkakatanda ni Mang Gilbert, buong buhay niya, hindi na niya naitatayo at naikikilos ng maayos ang kanyang mga paa. Kasi ang sabi ng nanay ko, inborn daw po. Nakapagpa-check up ka ba? Hindi po, ma'am. Dahil nga sa hirap ng buhay. Simula pagkabata ko, ganito talaga ako. Gapang. No read, no write din si Mang Gilbert. At lakas loob din siyang nagtitinda kahit hindi talaga siya marunong magbilang. Gusto ko yung mag-aaral, pero walang magagawa dahil nga mahirap ang buhay namin. So, kahit nga ngayon, gusto ko pa rin. Kaso wala talaga eh. Wala na pag-asa. Pangalan mo, kaya mong sulat. Pag may kopya po, pag may mga customer man ako na nabili sa akin, sinasabi ko naman na hindi ba ako marunong magsukli. Then ang ginagawa nila, binibigyan na lang sa akin yung sukli. So kung halimbawa, binayaran ka ng kulang, Hindi ko na po alam niya, ma'am. Hindi ko po yun alam, pero ang ano ko lang, madadaya man nila ako, hindi ko yung magagaling sa akin, sa kanila. Siniswerte naman siyang makapag-uwi ng saktong pangkain sa isang araw. May minsan, natuwa ko ng 200, 300. Yun. Hinahati-hati ko lang yun. Kasi dyan lang ako naasa eh. Diyan ko kinukuha yung sa araw-araw ko yung pagkain. And then, sa lahat ng gastusin Sa puntong ito, tapos nang magtinda si Mang Gilbert. Oras nang umuwi, sakay ng jeep. Garan! Ubos lakas na isinakay ni Mang Gilbert ang kanyang batsa sa jeep. Ayos na sana, kaya lang mali pala ang kanyang nasakyan. Oh, Gran! Biyam ito! bayang! Mali ang sinakyan mo. Di maipinta ang mukha ni Mang Gilbert dahil bubuhatin na naman niya ang mabigat na batsa at mag-aabang ng tamang sasakyang pauwi. Buti na lang, tinulungan siya ng ibang mga pasahero. Sa wakas, nakasakay na siya sa tamang jeep. Nakapagpahinga rin ng ilang minuto si Mang Gilbert.
kakailanganin niya ang lakas dahil maya-maya kalbaryo na naman ang kanyang pagbaba. Atid ako dito sa labas, bubuhatin ako. Nasakay na ako ng jeep. Pag uwi ko ng bayan, ako na lang po nagbubuhat ng paninda ko. Tapos pag ako naman pauwi na dito, ako pa rin. Buhat ko yan. Pero nagpapasundo pa ako sa nagbubuhat. Minsan, pag talaga mayroon pang kinikita, yun. Binubuhat ako pag wala, hindi na ako binubuhat. Ang bahay pala kasi ni Mang Gilbert, humigit kumulang 1 kilometro pa mula sa labasan. Baku-bako, maputik, at may batong hagdan pa na daraanan. Kaya kailangan niyang magpabuhat sa sino mang pupwedeng kapitbahay. Napagkaitan man ng normal na pamumuhay si Mang Gilbert, talento na kanyang maituturing ang pagtitinda. Kaya naman, para mas makarir pa niya ito bilang propesyon, kami na mismo sa kapatid mo ang gagawa ng paraan upang siya'y matulungan. Ay, kung sa proud po, talagang proud. Kasi sa kabila ng lahat ng sitwasyon niya, lumalaban siya ng patas. Doon ako humahanga sa kanya na hindi niya ginagawa na manghingi. Talagang magtitinda siya. Patas na laban na magtinda para kumita. Siya si Matilde, nakababatang kapatid ni Mang Gilbert. Sa kanilang pamilya, siya ang mistulang sidekick ni Mang Gilbert sa hanap buhay. Tagakuha ng mga paninda, pati tagabilang ng kita. Siya na rin ang nag-aasikaso sa iba pang mga pangangailangan ng kanyang kuya. Kumbaga, ako po ang nagdidiskarte po ng paninda niya. Ako po ang napunta sa Prosi kung saan po yung kalakal. Ako po yung nakikipag-usap sa may-ari na kung pwede kami kumuha ng paninda. Tapos isineshare ko po sa kanya. Handa si Matilde na ilaan ang buong buhay niya sa pag-aalaga sa kanyang kuya. Ngunit, hindi basta-basta papayag si Mang Gilbert na iaasa lang niya sa kapatid ang lahat. Kaya naman, kahit sobrang hirap, pinipilit niya pa rin magtinda. Ang sinasabi ko sa sarili ko, habang may buhay ang tao, may pag-asa. Huwag lang tayo mawawala ng pag-asa. At oo, hindi isa o dalawa, kundi napakaraming beses na nakakarinig ng panunukso o pagdududa si Mang Gilbert sa ibang tao. Subalit, sa lahat ng bagay, pinipili niyang maging positibo. Ang mga taong sabihin na natin naman nanlalait. Pero sabi ko sa sarili ko, ma'am, salamat. Salamat lang, ma'am. Kasi, ma'am, pag nagpasalamat ka, Diyos na nakakala nun. Panginoon na po, ma'am. Full support naman si Matilde na ang tanging hangad lang mabuhay ang kanyang kuya ng masaya at punong-puno ng pag-asa. Kahit minsan, aminado siya na sa pagkain pa lang, kapos na sila. Napapag-usapan naman po namin magkapatid. Halimbawa po, ngayon po magtitinda siya. Sasabihin niya sa akin, Tet, ako ang bibili ng ulam. Pag may kinitaan niya ako ang bibili ng ulam. Pero dumarating po sa time na wala talaga siyang kinita. Kung kami walang tinda, yan, mga gulay-gulay po na lang kinukuha namin. Minsan po napunta kami ng bundok. Doon po sa dating tinira namin. Manguha po kami doon ng panggata, mga gulay. Yun na po ang aming pang-araw-araw. Sa kabila ng lahat, may mga pagkakataon na nagtatanong at nangangarap pa rin si Mang Gilbert. Paano kaya kung mas maayos ang kanilang sitwasyon? Yan na lang po ang aking pangarap. Kung magkaroon ako ng puhunan saka yung bahay, hindi na yung sinasabi ko kay Kuya Kapo na magkaroon ako ng e-bike. Dahil po meron ako sa paggapang. Gusto din mo na makaluan, siguro hindi na ako mahirapan. Yun na po ang pinakapangarap ko. Kasi pag mayroon ako naman, kahit anong mga paninda, or doon ko na lang ilalagay. O kaya ipipisto ko lang sa isang tabi, doon lang ako nakaupo. Naririnig ka namin, Mang Gilbert. Kaya kami mismo sa kapatid mo ang tutupad sa iyong wish. Sa araw na ito, hinayaan pa rin naming team na magtinda si Mang Gilbert. Wala siyang kamalay-malay na ang pumaparada sa mismong harapan niya ay ang mismong pinapangarap niya. Pamade. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mang Gilbert.
Agad na niyang sinakyan ang kanyang brand new e-bike. Lalo pang nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga ikinarga ng aming team sa kanyang e-bike. Pang isang buwang groceries at pang Noche Buena na rin. Heto pa, may bagong kama, kumot at mga unan pa siya mula sa kapatid mo. Pero siyempre, hindi yan kumpleto kung wala ang mismong titirhan. Sagot na ng kapatid mo ang isang taong renta sa apartment na malapit lamang sa palengke. Nang sa gayon, hindi na kailangang sumakay ng jeep at mayat-mayang magpabuhat si Mang Gilbert para lang makapagbenta. Handog na rin namin sa kanya ang dagdag na puhunan para mas maraming paninda, mas Merry Christmas din ang kanyang Pasko. Maraming salamat po kay Senator. Maraming salamat po kay Raptor po. Malaking alon po sa akin, ma'am, na magkaroon ako nito. Sisikapin po namin na gawin namin ang lahat para pagyamanin. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Senator Raptor po kasi dahil po sa tulong na hindi na po mahirapan yung kapatid ko ng pagkapanggapa. Malaking tulong po ito sa kanya. Kaya ako po yung nagpapasalamat. Hangad natin sa kapatid mo ang patuloy na pag-unlad ni Tatay Gilbert. Ngayong abot kamay na niya ang kanyang kabuhayan.